itong mga walang yan taga CNN na ito, pagkatapos kausapin yung presidente, basta aalisin sa screen. Senador, aalisin sa screen. Pasensya ka na, para akong CNN ngayon. Wala na kasi kung oras kapatid na Nael. Kapatid na Daniel. Opo, salamat po sa Diyos at reactions po from ang dating Daan and the Old Fat social media account. Si Jimwell Acuña, ang mga ganitong pagkakatipon ang nakakapagpasaya parati sa atin sa kabila ng mga lungkot na nararanasan. Salamat sa Diyos at mayroong ganito palagi. Nardong Tabak, good evening po Brother Eli at Brother Daniel. Marami na po akong natutunang mga salita, aral, doktrina at kautusan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng malinaw na pagpapahayag ni Brother Eli. Aanib na soon. Salamat sa Diyos. Tanyala Darantinao Romel, napakasarap magpalipas ng oras sa pakikinig ng salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Fer, salamat po sa Diyos sa panibagong aral. Sana po ay loobin na po na mabautismuhan na po ako. Salamat po sa Diyos. Annie Benito, ganda po. Hindi po yan narinig sa ibang mangangaral. Kay Brother Eddie lang, salamat po sa Diyos. Roger Bato, magandang gabi Brother Eddie. Salamat sa Diyos at kayo po ay napili na magpaliwanag ng nakasulat sa Biblia. Ako po ay natututo sa pagpapaliwanag nyo. James de la Cruz, salamat po sa Diyos. Nakapakinig na naman po sa aral ng sana po maanib na po ako sa Iglesia ng Diyos. Sa Kanya lahat ng kapurihan at pasalamatan. Ruel Bandong, solid talaga. Naunawaan natin na hindi pala kasama ang salitang bagay dun sa sitas, kundi banal lang talaga ang dapat na nakalagay doon. Salamat sa Diyos na ipapansin ng kapatid na Eli. Si Reed Due, thanks be to God for another wonderful day of listening to the words of God through Brother Eli and Brother Daniel, the true preachers. To God be the glory forever and ever. Amen. Tayo ng pagkakataon na makapag-aral ng mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Watching from Lucena City. Bernalyn Rojas, Brother Eli, good evening po. Salamat po sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Naiintindihan ko na po ang ating katawan na ibabaguhin pagdating ng ating Panginoong Hesus sa tamang panahon. Ramiro Morales, salamat po sa Diyos na dagdagan na naman po ang aming kaalaman. Ganun po pala ang mangyayari kung dapat sa Diyos loobin po sana ng Diyos. Dito Arellano, sana po loobin mas sumaba pa yung oras ng Bible Expo para mas maraming makapagtanong. Salamat po sa Diyos. Game Mates, ang ganda talaga, nakakaaliw, makinig based on facts. May batayan talaga ang Biblia. Salamat po sa Diyos sa mga karunungan ng Diyos na nauunawa. Elizabeth Cruz, marami pa talagang mga tao, may talukbong pa ang mga puso at isip, kaya ayaw tumanggap ng tama. Food Travel Love, salamat po sa Diyos. Napakalinaw ng explanation po, Brother Eli. Nung ikaw na nagpaliwanag, dito lang talaga lalabas ang katotohanan at tunay na aral ng Diyos. Felipe Yamson, detalyado ang pagsagot ni Brother Eli sa mga katanungan, pati ang time element ay kinukonsider. Hindi katulad ng ibang mangangaral. Salamat sa Diyos sa mga mangangaral. Fel J. Almeida, kaya pala hanggang ngayon may fake news kasi noon may fake news na. Jomar Fausto, salamat sa tanong mo kapatid. Yan din sana ang gusto ko itanong. Salamat sa Diyos, nasagot na tanong ko. Virgie Liwanag, salamat sa Diyos. Salamat Brother Eli, napakarami ko nang naiintindihan sa mga nangyayari noon. Tunay na nangyayari din ngayon. Salamat po sa maliwanag na paliwanag. Amen. May Recones, maganda pala talaga na may nagtatanong. Nalalaman mo yung mga kwento sa Bible, gaya na lang nung na fake news din pala ang pagkamatay ni Kristo. Salamat sa Diyos, may mga aral na pwede mapagtanungan. Mark Paloma, napakasarap sa pakiramdam pag nakikita kong naliliwanagan ang mga nagtatanong. Naluluha na lang ako bigla. Ngayon ko lang naramdaman yung tinatawag na tears of joy. Salamat po sa Diyos. Loli Kapinpin, salamat sa Diyos sa mga aral na ibinigay niya sa panahon natin. Walang gaya niya na natatanong ng kahit anong tanong at Biblia ang sasagot. May kakilala po akong pastor ng born again na nangungopya kay Brother Eddie. Ang problema ng mga pastor na yan, hindi nila kayang bigyan ng iba pang paliwanag. Di gaya ni Brother Eddie na ikaw ang susuko at lubos na mabubusog sa mga karunungang ibinabahagi niya sa atin na mula sa Espiritu ng Diyos. Yan po ang ilan sa ating mga komentaryo mula sa ating social media account, kapatid na yun. Parang iniisip ko rin kapatid na merong kasi nagsalita, sana raw mas mahaba pa ang Bible exposition. Kung ako lang ang tatanungin nyo, gusto nyo hanggang alas 12, payag ako eh. Habang may buhay ako, gusto ko maubos ko yung aking buhay at lakas na nagsasalita ng aral ng Diyos. Kaya lang iniintindi ko rin
Meron kasing mga nagtatrabaho pa rin, kaya ayaw kong maka-istorbong masyado, no? Pero kung loloobin ng Diyos, kapatid na Lito Arellano, malay mo, makadagdag tayo kahit 1 oras sa Bible exposition para mas maraming makapagtanong at maraming masagot na mga bagay-bagay. Kasi talagang masalimuot ang kinalat na panggugulo ng demonyo sa mundo eh. Napakarami ng salimuot. Kaya para maliwanagan mo isang bagay, marami kang hahawiing mga dilim, mga istorbo, kung ano-anong mga iskinalat na maling paniniwala. Pero ang Diyos ang may kapangyarihang makagawa na magliwanag sa atin ang kanyang mga salita. Hanggang dito mga kapatid, maraming salamat sa mga nakikinig. Natutuwa naman ako tuwing magsasalita tayo ay hindi bumababa sa 60,000 ang nakakonekta sa atin sa mga social media accounts natin. Hindi natin alam yung mga nakikinig via satellite hanggang sa mga karagatan kasi meron tayong 7 satellite providers na nagke-carry ng ating broadcast sa iba't ibang panig ng mundo. Kapatid na Daniel, yung bang ating global prayer, meron bang nag-translate nito sa iba-ibang wika? Opo, kapatid na Eli, kasi po ang lahat po naman ng ating pati po ang ating proceedings ng Bible Exposition, kapatid na Eli, awa po ng Diyos, itinatranslate din po sa iba-ibang lengguwahe. Yung kabuuan po natin, meron po. Kasi merong nagtatanong, bakit hindi na lang Tagalog yung ating global prayer? Kasi mga kapatid, mas marami kasing nakakaintindi ng English kesa sa Tagalog. Pati nga sa Bisaya at Mindanao ang mga tao ron mas naiintindihan ng English kesa sa Tagalog gusto ko nga sanang manalangin sa Tagalog sa ating sariling wika. Kaya lang ang ating target magkaroon sana ng mas maraming makakaunawa sa ating sinasabi sa panalangin. Yan yun. Sisiguraduhin ko lang na merong isa talagang translator in English para sa mga English-speaking nations. Siguraduhin ko muna. Hindi ko pa kasi kilala kung sino man yung nagtatranslate. Baka hindi ma-translate ng maayos na maayos. Pero bago po tayo manalangin sa ating global prayer, atin pong awitin ng isang himno para sa karangalan ng Diyos.